Hello! Welcome sa ika-16 na episode ng Engineer Math. Okay, may part 2 tayong magaganap sa integration techniques. Kasi pinutol ko siya kasi abutan tayo na isang oras. So may part B tayo na magaganap. So itutuloy natin yung integration techniques, trig sum saka partial fraction. So tara, pasyal muna tayo sa SM Calamba. Okay, tara. Okay, part 3, trigonometric substitution. Kanina yung part 1 may usap, ito trigonometric naman, diba? So mangyayari pag may involved na a squared minus x squared, a ay constant, x ay variable. Okay, so let x equals a sin theta. Ito nagmula yan sa nagmula ito sa inverse trigonometric functions, yung itong formula na to. So malalaman mo yung derivative ng trigonometric functions, dito na yung nagmula yan. So sunod, pag may a squared, ngayon naman plus x squared, let x ay magiging a tangent theta. Yeah. Then last, ito baliktad, x squared minus a squared, let x a secant theta. So tatandaan nyo lang to, a muna a minus x squared, gagamit ka ng a sin theta. Pag may plus, tangent. Pag x squared minus a squared, a secant squared. Okay, screenshot na. So start na tayo sa example number 1. So ganito, number 1, integrate na 1 over 1 plus x squared. So may kita mo sa ilalim, may 1 plus x squared. So ito naman a squared plus x squared. Ano yung a natin? 1. Kasi squared ng 1 pa rin eh. Diba? X equals tangent x theta. Yan. Kasi plus kasi to. So a squared plus x squared. So tangent ang gagamitin natin. Tapos dx equals derivative ng tangent ay secant squared theta, then d theta. Okay, substitute natin 1 and then 1 plus yung x squared magiging tangent theta, and then lalagay natin ng squared. Ayan. Then yung dx natin ay secant squared theta d theta. Okay, equal. Then identity nito, naalala nyo sa episode 7 natin ng Engineer Math na discuss ko na to. So 1 plus tangent squared theta, anong ibig sabihin ay 1 plus secant squared theta, then dito secant squared theta d theta. So yung ibig sabihin nito, maka-cancel tong secant squared. So magiging ano lang, integral ng d theta. So pinakamadali kasi ano na siya 1 na lang yan. So magiging theta na siya. Then ano yung theta? Theta ay pag inano natin to arrow,
theta equals arc theta na lang gamitin natin. Arc tan x. So magiging ano siya, arc tan x plus c yun, yan ang ibig yung sabihin. Or kung pwede, equals tangent negative 1x plus c. O pwede rin yan, alin man sa dalawang sagot na yan. So next, example tayo. Okay, example number 2, integral ng x over square root of 4x squared minus 9 dx. Okay, ang gagawin, i-identify kung yung u tsaka yung a. So ang mangyayari, u squared minus a squared. So second ang gagamitin natin. Para hindi kayo malito, i-identify na natin kung ano yung u tsaka yung a. So yung functions ay square root po yung 4x squared ay 2x. Square root ng sa a naman, square root ng 9 is 3. Yan. So dito tayo gagawa ng trig sum. Magiging 2x equals 3 secant theta. Ayun. Kaya mamaya ma-identify natin x equals 3 over 2 secant theta. Ayan. Identify lang natin. Tapos pagka yung inano mo yung 2 sa denominator, dx natin ay magiging 3 over 2 secant theta tangent theta d theta. Ayun. So substitute na natin lahat. Napakarami nito Okay. So x natin, x 3 over 2 secant theta. Yan yung x. Tapos yung 4 yung 4x squared. 4x squared magiging 9 secant squared theta. Kasi pag i-squared, ito yung substitute po yun yung 2x 4x squared, tapos 3 secant theta magiging 9 secant squared theta, then minus 9. Dx natin ay susulat natin lahat dito lang sa taas. 3 over 2 secant secant theta tangent theta, and dito yung d theta. Yun. Okay. So, sunod 3, labas yung 3 over 2 dalawa, so magiging 9 over 4, and then integral ng secant times secant, then secant squared theta, then tangent theta. Ayan. Tapos magiging sa baba naman, labas yung 9, square root na 9 is 3, and then secant squared minus 1. Ayun. Then ano pa makulang? D theta. Ayan, D theta. So makakancel yung ito magiging 3. Ito secant squared magiging tangent squared, and then
square root ng tangent squared ay tangent na lang. Ayan. So makakancel tong tangent saka to. Okay, so dito tayo sa kabila. Ayan, dito tayo. Equals, ang natira ay 3 over 4. Ayan, 3 over 4 secant squared. Ayan, isip natin. Secant squared theta. And then, d theta. And then, integrate ng secant squared magiging 3 over 4 tangent theta. Okay. So, babalik tayo sa x. Wala pang plus yan, wala pa. Babalik muna tayo sa x. So, ang inano natin kanina, ito yung x equals 3 over 2 secant theta. So, magiging secant theta equals 2x over 3. So, right triangle. Yan. Ito yung hypotenuse, ito adjacent side, ito yung opposite side. So, ito yung hypotenuse saka adjacent. So, dito natin ilalagay 2x and then 3 ay yung adjacent natin ay 3. Ayan. Adjacent natin ay 3. Then, yung Pythagorean theorem. So, bakit pula? So, square root ng 4x squared minus 9. Hypotenuse squared minus adjacent squared then square root. Ayan. Ito yung formula ng ng Pythagorean theorem. Ayan. So, ano ba yung tangent? Opposite over adjacent, no? So, ang magiging sagot dyan 3 over 4, then 3 over 4 opposite over adjacent, so 4x squared minus 9 then over 3. So makaka-cancel yung 3. Final answer 1 over 4 square root 4x squared minus 9 then plus c. Huwag kakalimutan yung plus c, mali tayo. Yan. Or pwede rin ganito, square root 4x squared minus 9 over 4. Pwede rin yan, no? So next, number 3. Okay, number 3, last example na tayo para sa trigonometric substitution. Yan. So, integral from 0 to 1 of square root ng 1 minus x squared dx. So, may definite integral tayong naka-given. So, 0 to 1. Yan. Okay. So, ang gagawin, i-identify kung ano ba gagamitin, sine, tangent, o secant. So, nauna, tangent. Yung pangalawa, secant. Tapos yung patlo, sine naman yan. Malamang. Kasi, a squared minus x squared. Yun. So, a natin, square root ng 1 is 1, syempre. And then, square root ng x squared, syempre x. Ayan. So, sine ang gagamitin natin. Let x equals sine theta, then dx equals derivative ng sine theta ay cosine theta, then magkakalimutan yung d theta. So, definite integrals. So, x equals 1, then theta equals 1.
substitute po dito sa 1, dito mali pala, theta pala inaanap natin. So ang ano ba yung arctangent ng 1? Right triangle, ito yung 0 and then pi over 2, tapos 1, 0, 0, 1, cosine, sine, so 1. Ayan, yun yung 1. So ang sagot dito ay pi over 2. Ayan. X equals 0, theta equals sine 0, 0 pa rin, so 0 syempre. Ayan. So iano na natin lahat, equals, then 0 to 1 magiging 0 to pi over 2, then 1 minus yung sine, yung x magiging sine theta, so sine squared theta, then d, ano yung dx, cosine theta d theta. Ayun, so equals, integrate 0 to pi over 2, 1 minus sine squared ay cosine squared. Cosine squared, square root na cosine squared, cosine. Sige, para hindi tayo malito, itong buong to ay magiging cosine squared. So cosine theta na lang kasi may square root eh. So 1 minus sine squared ay cosine squared, then square root by cosine. No? De pag times mo, cosine theta times cosine theta is cosine squared theta d theta. Yun. Then di mo siya may integrate yung cosine squared. So ang gagawin, gamit tayo ng identity. Yan. So equals pi over 2, 0 to pi over 2. Then yung identity is 1 half 1 plus cosine 2 theta d theta. So pag cosine squared theta equals 1 over 2 1 plus cosine 2 theta. Yan. Dito nagmula ito sa half angle identity. Yan. Pay nyo muna bago ko purek. Tapos pag ano naman, sine squared theta equals 1 over 2 1 minus cosine 2 theta. Yan. Okay? Half angle identity. No? Try na natin. So, sunod, distribute mo na lang. So, 0 to pi over 2, then 1 half plus 1 half cosine squared theta, then d theta. Buha na. Yan. Tapos ang magiging u mo, u equals 2 theta, then du equals 2 d theta. So magdadagdag ka lang dito ng ito na lang, dadagdag ka ng 1 half, tsaka dito ay 2. Yan. So magiging 1/4 to. Ito magiging kasama to sa du, yung 2 na yan. So okay, maliit to ha.
Kasi ano siya, inverse chain rule ang tinatawag dyan. So, integrated to is 1/2 theta, and then plus 1/4 sine 2 theta. Then, okay na ba? Yan. From pi over 2 to 0, and then muna 1/2 pi over 2 plus 1/4 sine ano ba 2 pi over 2. Ayan, ito yung first part. Then 1/2 0 1/4 cosine 2 times 0 0 sine 0 1/4 times 0 is not 0, no? 0 na lahat. 0 lahat. Yan. Okay. So, ito. Sine theta. Right triangle. Dito yung pi. Then, -1/0. Sine pi is 0. No? Ito ay magiging 0 to. Yan. May sagot na tayo. So, ang sagot 1/2 times pi over 2. So, magiging pi over 4. Yun na yung pinaka-answer. So, check. Check muna, check. Bali, ganito. Pag may hindi kayo maintindihan sa may katanungan kayo sa explanation ko sa solution, comment na lang kayo sa chat box natin or sa reply na lang, message na lang kayo di sa comment section. Okay, so last part 4. Okay, last part 4, partial fraction. Sa partial fraction naman ay pag-iwalayin mo yung multiplier sa denominator. Okay. So, example na lang to. Bibigay tayo ng example. X minus A. Small letter A lang. X minus B. Ayan. And then, let's say, function of X, kahit ano, equals, kulang pa ng dx, equals, integral na may A, X minus A, kasi, pag linear equation, so, constant lang yan. A plus X minus B, and then B, then dx. Ito lang kasimple. Okay, another example. Function of ano pa rin to? X minus A, but this time may squared. May squared tayo dyan. Then gagawin X minus B, then F or X dx. Ayan. So, magiging maulit yung X minus A. Magiging ano siya? X minus A plus X minus A squared, then plus X plus B dx. A, B, C. Ayan. May explanation to kung bakit uulit yung kung it's squared. O ayan, kunyari may X minus A cube, may X minus A squared,
x minus a cube. Yan. Example. Kaya pag may fourth naman, dadagdag ng x minus a to the fourth. Ayan. Okay, last one. May x squared plus minus ax minus b plus b. Ayan. Function of x pa rin yan. Function of x, then dx equals x squared minus ax plus b dx. So hanapin mo yung example, ax na lang to. Ayan. Ayusin natin. Ayan. So mangyayari, may x plus x squared minus ax plus b. Ayan. May a, but this time may b, x plus c and dx. Ayan. Or pwede rin ganito, a over x plus yung derivative ng diba, b, derivative ng 2a minus a, derivative ng denominator times sa b, then plus c equals x squared minus ax plus b dx. Ayan. Yan. So pwede rin may plus yan. Gawin natin plus minus na lang lahat. Plus minus. Ayan. Pwede yan. Plus minus. Ayan. Check nyo kung ito yung formula natin na gagamitin sa equation, no? So start na tayo. Okay, number 1, integral ng 1 over x squared minus 25. So gagawin, pa-factory mo yung denominator, so magiging x minus 5, then x plus 5 1 dx. Pwede rin yung try nyo rin to sagutan ng trigsum, pero syempre partial fraction tayo, so ito yung method na gagamitin natin. So sunod, susundin natin nagiging siya, integral ng x minus 5 plus, laging plus, x plus 5, then a b dx. So kukunin natin tong a, value ng a at value ng b para ma-integrate na natin. So lipat kaya natin ito sa 1, 2, 3. Nalipat natin dito. So may technique dyan, may technique na gagawin. So cover yung sa a, over ng x minus 5 equals 0, then x equals 5. So tapos iano natin lahat to sa magiging itong function na to, pero tatakpan natin yan. So magiging yung a natin equals 1 plus x plus 5, then 1 plus x tuloy, magiging 5 na siya. 5 plus 5 equals 1 over 10. Isa pa, sa b, denominator ng b, x plus 5 equals t0, then x
equals to negative 5. So, B equals, bigyan siya, x minus 5. Tapos bigyan ito, negative 5 minus 5. Magiging negative over 10. Ayan. Okay, check nyo muna, check. Then 1, 2, 3. Ayan. So, A natin ay 1 over 10, then B is negative 1 over 10. Tapos, lalabas natin to 1 over 10. So, 1 over 10 integral ng 1 minus x minus 5. Then, minus. Kasi may minus to, negative. So, 1 over x plus 5 dx. Final answer. 1 over 10. Then, bracket. ln, absolute value ng x minus 5 minus ln x plus 5 plus c. Yun, check nyo muna, check. Pwede mo siyang i-gawin mo tong fraction method ng ln. So, ln ng x minus 5 over x plus 5. Tapos, itong 1 over 10, lipat dito, then radical. So, pwede rin ganon. So, okay na ito itong sagot na to. Okay, gets? Okay, number 2. Okay, number 2, we have integral ng x over x minus 2 times x minus 3 squared. So, may squared. So, yung introduction natin kanina, uulit tong x minus 3 kasi may squared. So, x minus 2 then a plus x minus 3 b plus x minus 3 squared c. Linear to, so linear naman to, so wala siyang variable na x. So a, b, c, d. Ayun. So nahin natin yung cover up method kanina. A, x minus 2 then 2. Ito ang sagot dito. Then substitute mo lang dito 2, then 2 minus 3 negative 1 squared mo ay 1. So 2 over 1 is 2. A equals to 2. Letter B, wala kasi wala ito. Wala ito squared. So letter C tayo. C, x minus 3, and then equals to 0, x equals to 3. Papunta dito, wala ito. 3 minus 2 di 1. 3 over 1 is 3. Then paano yung B? Let dito na lang sa let dito na tayo. Let x equals to, ano sagot? 4 na lang para mas advantage. 4 minus 3 is 1. So 4 na lang. Okay, substitute dito sa ito ay 4. Tapos 4 minus 2 2. 4 minus 2 2. Tapos 4 minus 3 is 1. So 4 over 2 equals dito 2 4 minus 2 2, then 1. Gawin natin 2 over 2 kasi may 2 denominator. Tapos yung B, 4 minus 3 is 1. So bilang B plus B. Gawin natin 2 over 2. Yan.
And then 6, 3, 4 is magiging ano to, magiging ano ba to? 3, 4 na nga. Ay, tama. 3 ano siya, 3/1. Wag na pala, gawin natin ito B. Ito B lang to. Ito B. Ay, ito 1. Yan. Tapos ito magiging 2 na yan. Ayun. Tapos magiging, diba, ito yan. So 2, 1 plus B plus 3. Minus 3, minus 1, minus 3, minus 1. So B equals to 2 minus negative 1 minus 1, negative 2. So negative 2 to. Ayan. Negative 2. Ayan. So sulit na natin lahat. Magiging 2 x minus 2 minus 2 x minus 3, and then plus 3. Baba na, ito ay akit natin, gagawin natin negative 2, x minus 3 negative 1 dx. Ayan. So integrate na natin 2 ln ng x minus 2 minus 2 ln ng x minus 3, tapos may minus 3 to. Ay, ano pala to yan. Is magiging ano to, ano muna to, plus 3 x minus 3 negative 1 negative 1. Integral ng x minus 3 ay 1 lang yan. O 1. Final answer 2 ln x minus 2 minus 2 ln x minus 3 minus 3, ay hindi, ano na natin, 3 over x minus 3 plus c. Ayan, check. Plus 1. Okay, number 3 last. Integral ng 1 over 2, gigyan ano siya, 2x cube minus x. Factor muna. Factorin natin. Ito na lang, para mas marami space. So, bigyan ano siya, 1 over x, 2x squared minus 1, ito na yung 1, then dx. Ayan. Tapos hiwalay na, a over x plus, sulat mo na denominator, 2x cube squared minus 1. Okay, ito yung tricky part. So squared to, hindi pwede b. Ayan. So b, gagawin b, derivative ng 2x cube minus 1 ay 4x, then lalagyan mo ng plus c, yung then dx, or pwede rin ganito na lang, b x plus c over 2x minus 1. So mapapahaba to, gagamitan mo siya ng ano, ng u substitution, diba? So pares din naman yan. So gagawin, multiply, so making times lot yan sa ano, sa
2x cube minus x. Times mo lahat. So dito muna 1 equals 2ax squared minus 1. Then cross multiply. Times mo yung ito, a pala to. Times mo tong a and then tapos naging ano siya plus 4b x squared plus x. And then tapos kukulik na natin yung x, yung x squared, yung x saka yung constant. So x squared x saka constant. Pwede rin c, pwede rin k. K na lang para hindi magulo. May constant ba may variable ba x squared? So wala. 0 equals 2a plus asan pa? Ito 4b. Ayan. Next. Dito wala. 0. And then C lang. C equals 0. Understood. Okay, constant na lang. Okay, 1. Then negative a. Ayun. Sagot. A equals negative 1. C equals to 0. And then dito na lang 4b equals negative 2a. Negative 2 minus times negative 1. Naging 2 ito. 4b. Then b equals to 1 over 2. Okay, 1 half. Ayan. So magiging ano to? Surat nga natin to. A equals negative 1. B equals 1 over 2. C equals to 0. Okay na? Burahin ko to ha. Yan. Okay na. So substitute na natin to. Integral negative 1 over x plus yung b natin 1 over 2, then 4x, yun lang. Yung c wala, 0. Kopyahin 2x squared minus 1 dx. Yan. U equals, para dito yan sa second term, u equals 2x squared minus 1 du equals 4x dx. Yun, sagot na agad. So sagot natin, integrate negative, tapos ln x, then plus 1 half ln 2x squared minus 1. Ayan. So because naging positive to x squared, so parenthesis na yan, hindi na siya gagamit ng absolute value. Ayan. So plus c. Tapos ayun, check. Ay, nakapagpahinga rin. Ay, ito na yung part B ng ano natin, part B ng integration technique sa buong episode. Anong episode na ba to? 16. Episode 16 na to. Yan. So, kompleto na. May USAB, may partial fraction, may integration by parts, tsaka may trig sum. So, kompleto na. Doon na nagtatapos ang
integral calculus. Napagod din. So, comment na kayo kung ano yung sasagutan ko, ano yung papasagot mo sa akin. Malay mo, mag-ano tayo ng Dear Engineer Matmat. Joke lang. Natapos din lahat ng sacrifice. So, sana makapasa kayo sa calculus, no? So, PM na lang kung may any question sa pinag-aralan natin. Then, i-comment ko lang kayo. So, hanggang dito na lang. Dito na nagtatapos ang technique sa integral calculus. So, ako si Engineer Matmat. Hanggang sa susunod. Paalam!